Narinig. At wala po akong napakinggan na nag-preach nito nung mensaheng ito. Kahit pag wala mo ako naging bagong Christian na wala pa. Or baka hindi ko lang narinig. Siyempre, ang dami-dami tao. Ang dami-dami preachers. Nung birthday ko ay napahapiwan ko ng konti. Ngunit kulang yun. Kulang po yun. Kaya pamagat po nung ating pag-aaralan ay the testing of angels. The testing of angels. Wala pong nagpipreach na ang angel sinubok. Ang marami pong tao, maging preachers, na ang sinubok lang ay tao. Siya ba't naganlan? Hindi po. The first creation that God was tested was angels. You see? Kita niyo, mystery po ito. Ngayon lang po yung maririnig. Ano ang nagbigay sa akin ng idea o revelation o tip para malaman ko na ang unang tines ng Diyos sa kanyang creation ay mga angels? Anong tatlong word lang? Tatlong word lang ang binigay sa akin ng Panginoon para i-reveal. Sa mga servants of God, just give me a hint of revelation. Kaya na nilang galugarin nyo, lalo na yung you're filled with the Word of God, kaya nilang galugagin ang mga sa ano, iskiskinita ng ano. Just, tatlong word lang ibinigay sa akin ng Panginoon. Pero bago ko ibigay, kasi may narinig ako na ang tanging God created man according to His image. Hindi angel, hindi. Narinig niyo ba yan? Ha? Tao lang daw po ang nilikha sa image ng Diyos. Mali po yun. Asa sa Bible yan? Na, and God created angels according to His image. Wala. Ngunit sa context. Kasi hindi lang naman verse ang nagbibigay ng revelation. Yung context. God is holy. Sabi ni Jesus, ang magmakahiya sa akin sa harap ng tao, ikakahiya ko rin siya sa harap ng aking mga banal na anghel. So, angel is holy. God is spirit. Diba? John 4:24, God is spirit. Kaya sambahin siya sa spirito at katotohanan. Hebrew 1:14, at ang mga anghel ay mga espiritong isinugo para maglingkod sa pagmamana ng eternal life. So, ang angel po, spirit din. O ano ito lang hindi image ng Diyos? Ang angels po ay may wisdom, may intelligence. Ang Diyos din. Ang angel po may emosyon din. Angels are persons. Ang anghel po person din. Ano ba yung person? Paano ba masasabi ang isang tao o bagay person? May sariling kamalayan, may sariling kaalaman, at may sariling kapasyahan. Ang angel po ay mayroong free will. Ang angel po hindi robot. Meron din silang emosyon. Natutuwa din sila. Luke 15:10 sabi, kung meron isang makasalanan na nagsisisig ng babalik loob sa Diyos, ang mga anghel sa langit ay nagkakasayahan. Okay, tayo. Ano dyan ang inimage ng Diyos? Ang Diyos may emosyon. Ang anghel may emosyon din. Tao may emosyon din. You see? This is revelation, mga kapatid. Kaya sayang yung mga wala rito. Hindi nila alam yung mga revelation ng Diyos. Yung hahinga ng buwisit, yung mga inanyayahan, hindi karapat-dapat. Punta ka doon sa squatter. Kasi katuyaran ng isa. Kasi ako'y may biniling dalawang tuwang na bata. Papracticing ko. Yung isa naman, may binili kong isang lote na
Titignan ko pa, ay, palilinis ko. Ang dami katwiran eh. Huwag natin gagawin sa Diyos yun. Huwag natin gagawin sa Diyos. Lagi natin naririnig ito ang gusto yung mabuti. Pero ang Diyos, nabubuisit. Nabubuisit. Don't treat God like that, mga kapatid. God is God. Lagi natin ito naririnig. Kaya, you see, asa yung mga kapatiran. Anyway, at ang cellphone nagagalit din. Natutuwa, nagagalit. At sa naman sa Bible, ang angel nagagalit. Si Satanas po ay angel. Sabi doon, saban ninyo, tao sa lupa, dahil ang Diablo ang dragon, si Satanas, angel po yun, dati ay babaksak sa inyo ang malaking galit. Nagalit yan ng angel. Alin doon ang hindi image ng Diyos? God also created angels in His own image. Ang Diyos po ay eternal. Ang angel po after creation, eternal din. Kaya mali po, tao lang likha ayon sa wangis ng Diyos. Pati angels po. Ngayon, anong binigay sa aking tip ng Panginoon? O hint. Ano ba yung hint? Clue. Simple information or small information that explain and explore the mystery. Ito yun. You will hear the golden nuggets of God. Yung mga diamond. Revelation from above. Tatlong word binigay sa akin ng Panginoon para malaman ko na ang pala ng tines ng Diyos. Number 1, yung word. Number 1, yung heart. Tapos, yung sword. Yung sword, yung espada. Tapos, yung crown. Yun lang. Binigay sa akin ng Panginoon. Alam ko na yung galugarin. Galugan ko na yun. Alam ko na magiging revelation yun. Una-una yung heart. Isaiah 14, yan natin. Yung sabi doon ng Diyos kay Satanas, you said in thine heart, I will ascend. Try natin yun. 13:14. Kita niyo po ang Diyos. God is a God, heart God. Hindi lang niya sinasaliksik ang puso ng tao. Even the whole angels in the universe, in heaven, sa puso siya tumitingin. You see? Kaya wala tayong mahihilihin. Isaiah 14:13. Basahin ko sa English. Nung sinabi sa akin na pa kayo na heart, tinignan ko yung mga heart. Nung si Satanas nagpaplano ng kudeta, Isaiah 14:13. Sabi ito, for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God, and I will sit also upon the mount of the congregation in the side of the north. Sa Tagalog, sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Ito, ingatan natin yung mga mini-mini. Yan ang ginagamit ng kaaway, yung mini. Kaya nga sabi ni Jesus, deny yourself. Pag nag-mimi na tayo. Sabi sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat doon sa kataas-taasan. Ako'y luluk-luk doon sa kataas-taasan. Hindi ito sinabi ng Diyos sa lahat ng angel. Hindi binigyan ng Diyos ng awareness ang all angels in the universe. Bakit? To test their allegiance.
para subukin silang lahat. Kung kanino sila maniniwala, kung kanino sila susunod, kung kanino sila papasakop. Hindi sinabi ito ng Diyos. Hindi niya sinabi kay Gabriel, ito plano sa Satanas. Magpaplano ito ng kudita. Aakit ito sa aking luklukan. Kaya mag-ingat kayo. Bantayan niyo yung tao yan. At hindi ka agad siya pina-aresto ng Diyos. Bakit? To see the allegiance and the faithfulness of all angels in the universe. You see? Ang Diyos po, kahit sa puso na angel, nakatingin na nanalisik. Kaya wala tayong tatago sa Diyos. Hindi lang niya sinasaliksik ang puso ng tao, tinitimbang pa niya. Basahin natin sa Proverbs. Proverbs 21:2. Kawikaan. 21:2. Bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Hindi lang sinasaliksik ng Diyos ang puso, tinitimbang pa. All motives of the heart, alam po ng Diyos. Kung ba't mo ginawa yun? Ba't mo sinabi yun? Kahit po sa mga crimen, heinous crime man o hindi. Di ba may pinatay na tao dyan? Doon sa likod doon. Ang unang inaano dyan ng mga soko, investigador, ano ang motive ng pagpatay? Ano ba ang motive ng pagpatay? Meron kang iniaksyon o sinalita. Ano ba ang motive ng aksyon mo at bakit mo sinalita yun? Alam ko ng gusto. Kasi minsan merong mga tuso. Sa Diyos, hindi pwede katusuhan natin. Kunyari, hihingi ng tulong ipag-pray si Kumari. Sister, ipag-pray natin si Kumari. Tulungan mo kung pag-pray si Kumari. Alam mo ba? Pag madaling araw, hindi naman sa prayer request. Na parang gusto lang palang itismis si Kumari. Gusto lang palang pasamain si Kumari. Ano pa magaling na araw? Meron, sister, meron. Tulungan mo kung pag-pray natin. Meron ganyan. Naghanap na ng kapakte. Kunyari, sister, kailangan lagi ko sinasabi, stand in God's principle. Kaya minsan, mabanggit mo yung word na hindi dapat banggitin. Nagagalit po ang Diyos na tayo ang ginagago. Ito, prinsipyo ng Word of God. Pag hindi na-apply ang Word of God, bakit susundin? Tutulungan sila ng tao. Because they are breaking the law of God. So, hindi po sinabi yun ng Diyos sa mga angel. Ayun na, nagpasimula na si Satanas tayo. Kumuha na ng mga allegiance na. Naisip ko ito, hindi po ito isang linggo lang na pangyayari. Maybe to deceive 1/3 fallen angel, it took 100 years or 500 years. Parang dito rin sa lupa. Yung nagpulitan. Kumbaga, nagkagulo-gulo pala sa langit, no? Nagkagulo-gulo. Tsaka kahit nakakang isang nagbigay sa akin ang tip, yung salitang sword. Yung sword. Magulo pala sa langit. Yung sword po, it is used for combat. It is used for offense and offense. Eh, langit na to, ba't may mga espada pa yung nandun? Ba't may espada pa yung mga angin? Bakit? It is a weapon of defense and offense. It is weapon to cut and to trust. Eh, bakit kayo dito sa langit? Eh, na po, nagkagulo-gulo pa rin. Nagkagulo-gulo.
Isipin mo langit, di ba? Paradise, heaven, lahat ng tao mababait, mga angel mababait. Tapos bigla meron ka na sa lubog, biglang may nakasakbak ng espada. Ba't meron kang espada? Wala namang masamang tao dito. Wala namang masamang creation dito. Meron. To deceive angels. Matatalino po angels eh. Antinding deception, binigyan ni Satanas dito. Antinding. Kaya lagi kong binabanggit, be filled with the Word of God. You will be deceived. You will be deceived pag hindi ka filled ng Word of God. Lagi ko yung sinasabi dito. Ayon sa ibang Bible scholar, deceive niya ay 1/3. Sa trono, binilang ko yung bilang ng angels do. Revelation chapter 5. Sabi ni John, at narinig ko ang bilang nila. 10,000 times 10,000, 1,000. Binilang ko yung 100 trillion. Sa paligid lang yun ng trono, 100 trillion. O sabihin natin, gano'n na lang karami ang angel. To deceive 1/3 ng 100 trillion, magkano? 33 trillion. Bago mo i-deceive yan. Eh, population nga na sa buong mundo, 6 billion lang eh. Bago mo i-deceive yung mga angels na yun, it took many years. But God still on the throne. Ang Diyos naman, di balik sa langit eh. Nasa langit siya, pero meron siyang sarili kinalalagyan. Noong wala pa ang langit at lupa, nasaan ang Diyos? Nasa kanyang sarili. Nasa eternity. Kaya ang Diyos nandun lang, nagmamasid sa magiging karakter ng mga angels. Parang dito rin sa lupa. Pinapabayaan mo ng government, sige, tingnan natin, pagdating ng time, huli kayo lahat. Pero mo, na-receive niya ay 1/3. Until di po deception. Kaya, doon ko nalaman na ang angel pala ay si Robocrail. Nakakalungkot mga kapatid. Yun nga, ang pangalawa ay yung sword, yung taba. Alagaan natin, God see and search the heart. Yung mga Pharisee, Jesus Christ is the truth. Bakit pag nangangaral si Jesus, laging nagre-react yung Pharisee? Jesus Christ see every demon in every human heart. Kaya pagka nag-prepare si Jesus ng truth, Jesus Christ is a nice person. But He is not always nice. Yung Jesus Christ sa Bible, He is not always nice. He is nice. Ngunit hindi sila yung nice, yung magaling makisama, ayaw makasakit. Nice people will tell you what you want to hear. Yung mga nice na tao, ayaw nila maka-open. Sasabihin nila sa iyo yung gusto mong marinig. But Jesus Christ will tell you what you need to be heard. Because He came here to save us. Hindi pa tayo gawing comfortable people. But to save us from sin, from error, from disobedience, etc., etc. Kaya ang Pharisee po nagagalit pagka nag-prepare sa Jesus. Una, jealousy. Pangalawa, because of expose. Kasi ng panahon yun, ang standard of living, at nagbibigay ng batas sa tao para gawin, para sumunod sa mga Pharisee. Mga Pharisee. Ngunit nung dumating si Jesus, in-expose niya ang mga Pharisee, they are pretenders. Ang mga nice people,
don't want to offend you. Mga nice people. They avoid confrontation kasi nice nga sila eh. But Christ of the Bible, doon mismo pumupunta sa root of the problem. Pero yung mga Pariseo, ano sabi ng Pariseo? Sabi na Jesus, labanan nyo, mga Pariseo. Para kayong mga nityo. Ang gaganda ng labas ninyo. Pero ang loob ninyo ay mga patay, mga karungan-rungan sa loob ninyo. Hypocrite! Kaya mga Pariseo, huwag tayo maging hypocrite. Oh, nice ba yun? Bakit nang sinasabi na Jesus? Because Jesus want to save the Pharisee pag na-convict. Pero ang mga nice person, ano sabi na sa Pharisee? Ganda nga ito, may ating pagkakal. Linis po ng pagkalaban ng ano nyo, sutana. Pati yung anong oras po bisa ninyo? They are nice person. Pero sa Jesus, hindi. Eh, ba't naman ginagawa sila na ito? Kasi, sabi, basahin nyo lagi, pag nag-preach si Jesus, nandun sila, di para tanggapin ang truth, para hanapin sa Jesus ang butas, at kung paano sa may papupuksa, at kung paano sa may papapatay. Yun. Kaya alam na Jesus puso ng tao. Ang sabi niya, tulad niya, standard kayo ng living, ng holiness, mamamatay tao kayo sa loob ninyo. Yun po ang Christ of the Bible. Kilala ba natin ang Christ of the Bible? Ang Christ of the Bible hindi uto-uto. Hindi gagamitin. Sino ba ang Christ natin? Talagang ma-open ng tao. Truth, divide. Sabi ni Jesus, ako'y naparito hindi para sa kapayapaan, kundi pag-awayin ng ama at ang anak. Ang binang babae at ang manugang na lalaki. Ang mga kamag-anak mismo ang inyong magiging kaaway. Bakit? Because truth divide. Si Myla ay Hindu. May mga anak siya, na born again. Ayun na. Magkaaway na ngayon sila. Kasi sasabihin mo Mami, si Jesus pa lang katotohan. Saan mo na ako kaya yan? Tagal na, ikaw na, i-dedicate ko kay ganito, kay ganun. Para ikaw ang susunod na, dito. Lumayas ka rito! Truth, divide! Baka gusto mo marinig yung talata. Kahit dito. Di ba rin ma-divide tayo ng truth? Huwag lang tayo magsama-sama sa error at falsehood na magdadala sa impyerno. Matthew 10. Makita ko kagad. 10:17. Kita nyo, nakikita natin yung palang Kristo ng Bible. Ganun pala siya. Kasi Christ came to this earth not for us to be comfortable, but to save us. Para iligtas tayo. Maraming tao comfortable sa sin eh. Comfortable sa disobedience. Puro comfortable. Complacent. Sabi nga ni Jesus sa mga Pariseo, kung hindi ako nangaral, wala sana kayong kasalanan eh. Kaya lang, nangaral na ako, nakita niyo mga kasalanan niyo. At lalo maaari pa para sa'yo kung paano sa may papapatay. Instead of, they intentionally reject the word of God. Instead of umawit na lang sila, ano kakantahin nila? Create in me a clean heart, O God,
and renew a right spirit within me. Diba? Yan dapat. Create in me a clean heart, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Yun dapat eh. Na-review ko ba ng Word of God? Natisod ka ba sa Word of God? Ba't ka matitisod? Ano ang solusyon? Simple lang. Pastor, nagpapasama ka ata. Ikaw ba to? Hindi, Pastor. O hindi pala eh. Ano yan ay katitisod mo? Hindi, Pastor, ako yan eh. O ikaw ba? O ano pa rin ay katitisod mo? Wala. God is saving you. Ano gagawin mo? Create in me a clean heart. Oh, God. Jesus po, hindi nagpapatama. Kung ano ang issue. Kung ano ang issue mo. Kung ikaw ay ganito, sa ito. Kung ito ay ako, akin yan. Kasi tinutuwid tayo lahat ng Diyos eh. Ang naman, tanggapin natin ang truth. Pero mga tao, they intentionally rejecting the truth. If you're not with me, you're against me. Hanggat maaga pa, baka makatutulad tayo sa Matthew 7:22-23. Lord, Lord! Di ba, Lord? We use your name to prophesy. We use your name for ourselves to expand our own kingdom. Sabi niya, di ko kayo kilala, lamayas kayo. Paggawa ng katampalasanan, kasi Jesus po. Mga active po ito, ang lalaki ng ministry. At mayroong mga signs and wonders and miracle. Sama, gumawa kang marang himala sa pangalan mo Baka mga mega churches pa to eh. Itong mga leader na ito, itong mga church na ito, ano sabi ni Jesus? Get out of my sight. You're only using my name for your own glory, for your own comfort. Baliktad eh. Maraming Kristiyano hanap comfort. Nagbibigay ng comfort. Maraming Kristiyano hanap fulfillment. Baliktad, ano sabi ni Jesus? If you want to follow me, deny yourself, carry your cross every day. O diba? Yun ang Christ of the Bible. Kaso, ibang Kristo na tanggap natin. Mga ibang Kristo. Kaya nangyayari, puro tayo self-fulfillment. May kanta, di ba? They're only using me to feed their fantasies. They're really not in love. So let me go. I must be free. O, ikaw ba to? Ay, hindi, Pastor. Hindi ka matitisod. Hindi, Pastor, ako eh. Ano gagawin mo? Create in me a clean heart, oh God. And then you are right, Spirit. Kung mahal tayo natin talaga, kung tayo talaga na born again, hindi natin tatabihan ng udugan. Kahit masakit. Yung mga nasaktan sa preaching ni Pedro, ano dapat namin sabi, nasaktan ang kanilang mga po. Ano gagawin namin, Pedro? Kung sisikin ng kasalanan, mabaptize kayo sa pangalan ng Jesus. At tanggapin niyo kung patawaran at engage of the Holy Spirit, may bonus pa. Hanggang maaga, tingnan natin, tayo ba'y born again? Narinig pa, hanggang maaga. Ang mundo ko, tingnan nyo ang mundo. Yun, kaya ko naman bili ng ibang bigas. Ang binibili ko ng bigas, 38 lang. Ngayon, wala na akong makita 38. Wala akong makita 40. Wala akong makita, meron 50 pa ba? Meron pala 50. 60. Ang pag-gasolina yung po 50 pesos, pag-gasolina. Nahawag pa ako dyan, 2 araw. Hanggang 3. Ngayon po, 50 pesos yun. Ngayon, araw-araw, 50 pesos. Meron po yun.
these last days, huwag naman tayo liligtas na lang natin sarili natin, sabi ni Jesus, ang magligtas ng kanyang buhay, mawalan ito. Ngunit yung ibibigay dahil sa akin, magkakaroon ito. Marami ngayon, kanya-kanya safety na eh. Kaya ang panahon sa Diyos wala. Ang taong nakaranas ng true salvation, hindi maaaring hindi niya i-share ang salvation sa iba. Kasi hindi mo na ano yun eh. Ibig sabihin, hindi na obligation yun. Buhay mo na yun eh. Hanggang kanina may tinatawagan ako, "Atin ka naman dito. Kailangan ng salvation eh." Diba sabi niya Jesus, "Go ye to all the world and preach the gospel to every creature." Kaya yun po, magka-classic tayo ngayon. Naririnig mo natin ang Christ of the Bible. Ganun pala si Christ. He is a nice person, but he is not always nice. Because he will tell you what you need to hear. Kasi gusto ka niyang maligtas. Gusto niya tayong mabago. Kaya, sinasabi yung mga salitang yan. Nung nanon ako sa seminar ni Maurice Cirulo, may isa doon si Pastor Trulli na nag-preach. Kasi nga every preaching ni Christ, nag-react yung Pharisee. Nag-preach si Pastor Paul Trulli, may tumatakbo. Sa PICC, sa left side niya may tumatakbo. Papunta sa kanya. So, lumalapit na, biglang lumuhod. Siyempre, hindi ko pinansin. Mamaya, mayroon naman dito sa kanan, may tumatakbo, papunta kay Pastor Trulli. Nung pagmalapit na, lumuhod. Ako nasa likuran. Mamaya, may binubuhat na ron eh. Biro mo, puro mga, ewan ko, totoo mga minister yun. May binubuhat doon. Meron na binubuhat, lumaan dito. Ano sabi? Ano binubuhat? Ayoko. Spirit. Jesus Christ, see every demons in every human. Karosa. Napaganaw karosa. Doon yun. Yung mga spirit of error. Kita ni Christ yan. Kaya pagka natatouch yan, yun ang problema. Nagalit tayo. Yung intentionally, you don't want to hear and accept all of it. Yung po mga presyo nagagalit sila. Kaya yun ang problema. Kaya ano nangyayari? Di kalaban po nila sa Jesus. Galit po sila kay Jesus. Galit din sila sa mga naral. Sabi niya ni Paul, "Ako ba'y tinuring yung kaaway sa pagsasalita ko ng katotohanan? I became your enemy, samantalang ko rin yun." Paul want to save them from this coming destruction. Mag-search po tayo, mga kapatid, lahat po tayo. Pasama na po ang mundo. Sabi nga sa Matthew chapter 4, sa last days, magkakapuotan kayo sa isa't isa dahil sa hirap ng buhay. Magkakaanuluhan kayo sa isa't isa dahil sa hirap at hindi ng kasamaan. Kaya yung love na wala sa atin, yung love according to the Bible, there are 9 gifts of the Holy Spirit. Ang titindi nun. Prophecy, miracle, discernment. Si Satanas matalino. Di lalabanan niya isa-isa yung weapon yan, yung gift, weapon yan. Nakakalungkot, may mga churches, ibang gift, wala na raw ngayon. Para bang karpintero, inilisan mo ng martilyo. O kundi martilyo, lagari. Gift yun eh, paano gagawa ng bahay?
Ang Holy Spirit nagbigay ng gift, 9. Huwag mong babawasan. Sino magdagdag at magbawas dito sa Bible, babawasan ang karapatan ng mga kain sa tree of life. Ang gawa ni Satanas, to defeat all those gifts. Ba't ko lalaban itong gift of prophecy? Ang matindi ang gift na sa Diyos yan. Gift of speaking tongue, gift of interpretation of tongue, gift of miracle. Ang dami, 9 yun eh. Ano ang gagawin niya? Chapter 12 yun, katupunan. Ang Bible naman po, wala naman chapter dati yun eh. Sa kabis, nilagyan nila yun para madaling basahin ang namin. Kasunod yun yung chapter 13 sabi. Kung magkaroon ako ng kaloob, ng interpretation, maging ang angel, malaman ko lahat ng wika, ng mga nasa langit, at wala akong pag-ibig, ako'y walang paguluhan. At kung sa lakas ng aking faith, pero di ko faith, sa lakas ng faith ko, napalipat ko yung bundok doon sa kabilang bundok. Yung SM dyan sa Taytay, sa SM, sa Amono, sa faith ko, pinagpalit ko. Ngunit kung wala akong pag-ibig, sabi ni Paul, ako'y baliwala. Yun. Yung balanso. To defeat those gifts na yan. Pag inalis na niya yung gift, yung love sa mga Kristiyano, kahit may gift ka pa, wala kang love, kahit may gift ka pa, wala rin. Kasi kung wala kang love, hindi ka makatuwiran eh. I-impart mo lang mga injustice sa membro mo eh. Hindi ka, i-impart mo lang, kawalang utang ng loob eh. Ganun. Puro mga gifted, kita mo, Lord, di ba we prophesy in your name? Hindi mo kayo kilala, wala kayong pag-ibig. Kaya there are 3 great things in heaven. Hope, faith, hope, and love. The greatest of them all is love. Sana naiintindihan natin yung pag-ibig eh. Pag-ibig kasi hindi naman, di ba pag-ibig hindi hinahanap ng sarili. Hindi, mabubuti lang ito eh. Pastor, 50% or lagay na ako. Konting revelation pa, pagiging 100%. Totally, my spirit will become born again. Lahat po tayo born again dito. Diyos lang nakakala kung sino born again o hindi. Kaya, ang puntos lang po dito. Nakakamangod kasi na mayroong mga congregation, ang laki-laki. Ang laki-laki. May mga leader sila, mga bishop pa. For many years, hindi man lang sinabi Manila, yung dati ng pastor, dalawin mo na. 2 years na, hindi kayo natin. Wala silang ganun, spirit. Pag-ibig yun eh. Mahila, si Bayot, nagpastor sa iyo na. For 16 years tinuruan kayo ng homiletics Sabihin ko sa congregation nyo, sino ba pastor? Dalawin nyo! Walang ganun, mga kapatid, wala. Puro gifted. Pero, hindi mga makatao. Tawa-tawa lang yung chapter. Kahit puro gifted, tingnan nyo bunga nyo. Walang utang na loob. Yan. Pagbalik ni Jesus, hindi kasama yan. Kasi sabi ni Jesus, ang kukunin ko, iglesia, walang kulubot, walang dungis. Perfect! Sige, pagka nawala na yung pag-ibig, sige. Kaya ganun ka importante po yung pag-ibig. Sana naintindihan mo. At ang pag-ibig ng Diyos, nakakasakit din. Kasi sinasabi niya yung totoo. There is no more loving than truth. There is no loving thing than truth. Sabi Jesus, I am the truth. I want to save you. Then, after I save you, I will comfort you. Kaya pag-iba natin ang mensahe. Kaya, yung message gusto ng Diyos ba? Makakahambay ito ba kung ganito mga rules?
Pagsalita ba, saan ko kukunin? Ako sa sarili. Ang message sa pulpito galing sa Diyos po yan. Pangalawa, yung sword. Yan na nga yung sword. Biro nyo, magkaroon pala na hanggang saan na-develop ang Diyos, nag-develop ang Diyos ng army. It's time to make arsenal weapon. Dahil merong gustong saputin yung langit ng mga masamang, naging masamang. Kaya kita yun. Doon na kukunin yung mga talata. Daming talata. Yung mga angel, may eskwade. Yung iba, si Balaam lang eh. Sabi ng angel, kung di ka nilipo ng asko, patay ka sana. Nakita ni Balaam yung angel. Bunot na eskwade. Patay sana kita eh. Isipin nyo langit. Pagdating mo sa langit na iba, may nakita ka doon, may armalite. Ganun pa. Ba't may armalite dito? Nagpagulo ba rito? Naging magulo lang. Hindi naman magulo. Pero nilinis na natin. Ba't natin pa yung mga ano? Kasi may huling battle pa eh. Sa Revelation chapter 12, may huling labanan pa. Kaya yung espada, hindi pa inaalis ng Diyos. Di ba, ibabaksak dito sa Satanas eh. Ngayon nasa, si Satanas po nasa, pinalayas kasi sa langit, siya po ay nasa air. Yan, principality in the air. Pagdating ng Revelation, pag nag-rapture na, ibabaksak siya ng dito. Ano pa, lalabanan sila ni Michael at ang kanyang angel, sabi, at hindi sila nanganalo, ibinaksak sila sa lupa. Kaya, woe to you, earth, inhabitant of earth, because the enemy, Satan, ay kaharapin kayo yung may matinding galit. In the future yun. In the future. You see, nag-armas na sila kasi meron naging masama. So yung mga iba naging faithful sa Diyos, kaya hindi sila sila yung mga armas. Sabi ng iba, hindi daw alam ng anghel ang grace. Alam ng anghel ang grace, hindi lang nila naranasan. Kasi hindi sila nagkasala. Sabi nga ni Pastor Takudul, pagkakanta sa langit ay, our God is an awesome God, He reigns from heaven and mga anghel. Mamatay mga anghel, ang ganda po. In the Father, our God is an awesome God. Sabay-sabay yan, angels, mga redeemed saints, our God is an awesome God. Nakabukay pa pa. He reigns from heaven above. Tapos pagka nag-change silang kanta, Amazing grace, how sweet. Ang litak sa Lord, bangin. Dito nga, namin pagka. Save a wretch like me. Hindi sila kumakanta noon. Kasi hindi lang naranasan yung grace eh. Tumitingin lang sila, liwa, dito si Bayo, I once was lost, but now. Tapos, nag-iba na naman ang kanta. Let's sing my soul. Kanta naman, I sing your God to me. Kanta naman yung engine. Anyway, so, dahil dun sa sword, nagkaroon ako ng idea, tinet sila. Kasi yung sword po ay weapon of weapon of defense and offense. Weapon to hurt and to kill. Kaya kung ba, para talaga nahahapin para talaga yung damit. Bagamat mas marami pa rin ang sa Diyos. Para matapos na tayo. At isa pagkanda natin, sa Revelation, sabi, nakikita ni John si Jesus. Nag-aapoy ang mata, chapter 1. At sabi, at saka ng bibigay lumabas ang tabak ng magkabayan. Ang kabilatan. People Christ of the Bible. Gentle, humble. Ngunit matalas din magsalita. Kung minsan. Puntahan natin yung crowd. Yung crowd. Ano ito? Itong crowd. Bakit may crowd? Ano ba yung crowd? Yung 24 elders, kinata natin kanina.
the 420 elders nilaban thy throne, casting forth yung crown nila, ginabago nila. Pag sinabing crown, putong. Ibig sabihin, meron ka na pagtagumpayan. Meron kang pinaglaban. At ikaw ay naging victorious. Kumbaga, yun ay reward. Kaya yung mga elders, mga warrior pala yun. Sabi ng iba, yun yung mga naging warrior, mga chief doon sa langit na mga ipinaglaban ng universe for God. Sabi ng iba, yung 24 elders, yun yung 12 disciples, at saka yung 12 patriarch of Israel, Abraham, Isaac. Hindi po. Napatunay yung pastor, hindi sila yun. Nakikita nga din yun nung nakakait sa langit, nakita niya yung 24 elders Kaya sinabi niya, at nasa paligid ng trono, ando yung 24 elders. Nandun din siya. Nakikita, di 23 lang. Kasi, andito siya. Halimbawa, dyan yung upuan ng 24 elders. Nakita ko, ito pala yung 24 elders. Hindi na 24, 23 lang. Kasi andito ako Kung kasama si John doon, hindi po mga apostol yun. Hindi natin masyadong kilala yung mga yun. I believe there are also angels na yun nga nagkaroon ng may sabi na kapagbaka, yung langit, pinagbaka nila. Ayan. Of course, walang talo sa Diyos Kaya lang, siyempre, mga creation, sige. Kasi ang Diyos ko, niligay sa story na. God loves story. He created human also because He loves story. Nakikita mo ba yung YouTube siya? Tignan mo ang story ng tao niya. Kabila ng buhay niya, gano'n, tatapagpuan sa akin. Nakikita niya si Joseph. Hindi na kailangan bumili ng Diyos ng magazine. Wakasan. Ano pa ba mga liwayway? Dapat ba yung liwayway? Yung mga hindi na, hanap ka ng kwento, hindi na. Sa buhay lang ng tao. Ang daming gandang istorya, kapatid. Yung namatay yung kayang tatlong anak. Sabi nung, nakalimutan ko pangalan, sabi, nalunod doon sabi, it is well in my soul. Ang silbi ng story ng tao. Tuwan-tuwa ang gusto. Hindi naman ibig sabihin mo sa isa. Kahit naman ibalik lahat ng Diyos yun Kaya, pinadaanin tayo ng Diyos sa natural life. Maraming mga tao magaganda istorya ng buhay, di ba? Si Miluhero, maganda ng istorya ng buhay. Sino ba? Ngayon lang, maganda ba istorya ng buhay mo? Parang napanood namin, pagdating sa langit. Lord, yung buhay mo yung Mayra, kasi napanood, ang ganda kasi. Kasi, yung pinanood namin, ang daming cut. Hindi namin intindihan kasi ang daming cut. Ba't kasi nagkasala si Mayra sa ganung area? Iutol ko. Sa ganitong area, iutol ko. Ang masakab dito, sa Christian, yung iba palabas na, umpisa pala, tapos the end. Ibig sabihin, cut lahat. Only saved by grace. Sabi ng kaibigan ko, Christian na rin siya. Pagdating sa langit, alba ng Diyos. Yung mga ginawa natin dito. Lalabas ba yun sa screen? Oo. Nakakahiya. Nakakahiya. Hindi. Yung mga pinagsisihan ko, kinatay mo. Patunay yan. Si Brian Bailey, nakarating niya sa langit, pinakita ng Diyos yung buhay niya. Sabi niya, ba't wala yung isang gano'n? Ba't wala yung mga nagawa niya? Ba't di ko nakita? Pinuputol pa lang ng Diyos. Pag pinagsisisihan natin, pinuputol ng Diyos yun. Pala na. Nakalimutan ng Diyos. So, yung crown, meron silang pinagtagumpayan,
Di ba sabi sa Revelation 2:9, magtapat ka hanggang kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. Crown of life. Merong crown of righteousness. Crown of eternal rejoicing. Andito po yan, sinulat ko lahat yan. Ang daming crown na tatanggapin mga Christians. Sabi na po, ako'y inialay na at naghihintay sa akin ang crown of rejoicing and crown of glory. So yung mga 24 elders na yun, mga ano yun, mga lumaban yun, pinaglaban nyo nila. Biro maging elder ka ng langit. Pangatlo, sa rank, unang-una Diyos. Father, Son, Holy Spirit. Tapos, 4 creatures. Ang lalaki po nun. Sabi ni Sado na nakita niya na yung makarating na sa langit. Ang lalaki daw nun. 4 creatures. Eh, sabi niya, hindi ko masabing angel yun eh. Ilagay natin sa kategorya creature. Kasi iba yung angel eh. Sabi niya, ang lalaki. Yung isa mukhang tao. Yung isa mukhang bata. Yung isa mukhang agila. Yung isa mukhang Diyo. Nasa paligid ng trono yun, no? Siguro nung nag-gigera sa langit, ilang mga nakamasid. Sige, yun natin. Sino mga natin. Pagka natalo, ito, susugod kami. Of course, hindi naman matatalo mga angels. God, 4 creatures, and then 24 elders. Mga kapatid, langit yun na, langit. Andun yung mga angels na yun na nasubok. Ang katapatan nila ay nasa Panginoon. Nasubukan sila. So, si Eva at Adam yan, sinubok din. Ano nangyari? Umaksa. Niredeem ng Diyos. Kaya, ngayon, nanunubok pa rin ng Diyos, mga kapatid. Di ba? Huwag kayong matakot o madismaya kung dumadaan kayo sa mga pagsubok. Hindi kayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok, ay hindi nyo makakaya. Nanunubok pa rin po ang Diyos. So maliwanag po ang mga angels po ay sinubok ng Diyos. Kaya isa lang ang alam ng angel na pinaka-major. Hindi ibig sabihin walang alam ng mga angel, matatalino na sila. Pero isa lang ang major na matinding pinangahawakan ng angel sa Diyos. Number 1, ano yun? Ang Diyos po ay hindi nagkakamali. Pangalawa, pag ang Diyos po ng salita, sumusunod po sila kagad. Yun ang medyo character ng angels. Bakit sila sumusunod kagad? Kasi alam mo na ang Diyos hindi nagkakamali. Kaya, yun po yung angels. Nakita nila kung paano itinamo ng Diyos yung mga naging fallen angels eh. Yung iba po dyan, nakakulong sa ilangan ng lipat, sa bottomless pit. Ang tapos, itatapon sila sa eternal lake of fire. Kaya nasabi kaya sila, taras galit na galit. Kasi kunti na lang ang araw niya. Meron na lang siyang mahigit 1,000 years. Sa Diyos po, isang araw lang yun eh. Kaya nag-google na talaga sila gusto. Isipin mo, eternal lake of fire. Napakahirap po. Napakasakit. And without end. May narinig ako yung lake of fire daw yung araw. Yung araw. Yan daw yung lake of fire. Ayaw lang sa kanya. So, huling-huli yung crown. Meron silang napagtagumpayan, pinaglipad baka, kaya binigyan sila ng crown. Pero, yung sa kanta, at nasa Revelation naman yan, kinanta natin, yan yung 24 elders, the thy throne, casting forth their crowns on his feet, sa loob nila. Ang anghel, nagpapakumbaba din eh. Ang isa nyo, tulad din sa ng tao eh. Bakit kung binababa nila yung crown nila? Sa loob nila, Lord, kung di rin naman sa'yo, hindi kami mananalo. Andun din ang tulong ng Diyos sa kanila. Kumbaga, Lord, sa loob nila, kung hindi mo kami pinulungan, hindi rin kami mananalo. Ang kalaban namin, mapapalasik, masasama, matitindi. Kaya, kundi Lord, kundi sa'yo, hindi rin kami mananalo. Casted for the crown of His feet, in all of His splendor, to the glory of, ang glorious po sa lahat. Kaya yung mga 24 elders na yan, mga glorious people. Kaya pag naging elder ka sa church, dapat
ah, proud ka. Hindi mayabang ha. Proud, ibig sabihin, dapat yung ano sa pasasalamat ko sa Diyos abot-abot, elder ka ng church. The kingdom of God on earth is not Malacanang with church. Tapos elder ka dyan, with coach. Dapat mamahalin natin lalo ang Diyos. At magiging masunurin tayo sa Diyos. Yun po yun. Kaya, bilang pagtatapos. Minsan, gusto ko rin makita yung 24 elders na yun. Ano kaya mga itsura mo? Pero mukhang tao na siguro. Dahil kinausip si Juan ng isa sabi sa kanya ng isang elder, yan galing yan, sa ang daming multitude na yan, nasa harapan ngayon ng throne ng Diyos. Ano yan? Sabi ni Juan, hindi ko po alam. Sabi niya, lumapit sa akin ng isang elder. Mukhang tao rin siguro. Ang angel naman, mukhang tao rin eh. May angel po, nagpapakita sa tao in three ways. In glorious manner. Yung nagliliwanag sila. Nagliliwanag. Pangalawa, in human form. In human form. Ilang ang dami pa totoo, yung matanda na siya, nasiraan siya sa bagong wilderness. Tapos mayroon dumating doon, yung lumang kotse, luman-luman. Tapos sabi, pwede niyo ba akong kulungan? Sige po. Ginagawa yung kotse niya, naalis yung gulong. Tanda na niya, babae pa. Ano pangalan mo? Hindi sumasagot, nakangiti lang. Ano pangalan mo? Nung tapos na, tumakay na ng kotse. Sige po, okay. Naglaho sa harapan ko. Naglaho sa harapan ko. Yung isa, nawala ng gasolina. Siniikap ng itulak. Yung hanggang may nakita siyang lalaking malapit na sa gasolina, tumulong. Nagpagasolina na siya. So, tapos nung nalagay na siya ng gasolina, nakaalis na siya. Kinabukasan, bumalik siya. Nakalimutan niya ng pasalamat eh. Nakalimutan ko ang pasalamat. Balik siya doon sa istasyon na walang ilaw, dilim-dilim. Yung katabing establishment, pero niya, asan mo yung tao rito na? Ba't ang dilim-dilim mo rito? Ilang taon nang sarado yan? Anong sinasabi ng tao rito? Anong ilaw kagabi? Sarado yun eh. Tagal-tagal na eh. May ba't nagliwanag? Yung mga angel ko. Pamuli. Sabi na ito, nabangga ako ng motor na pagkabilis-bilis parang kidlat. Tumba ngayon, talsirhelin ko, tumba ko. Alam ba yung tumba ko? Slow motion. Kaya hindi ako, kasi tumama ulo ko sa simento. Mababarang suga. Kahit na, ibig sabihin, walang suga. Nung pangalawang pagka na sa akin, nagpa-scan ako, wala rin. Ang bagsak ko mo, slow motion. Hanggang tumama sa ito, ay wala akong nararamdaman. Wala, malala yung mga amin. Ayan! Totoo po yung angels. Heart, sword, and crown na nagbigay daan to release the revelation that angels was tested also by God. Yan. Ngayon, ang gawin natin. Yung mga angel, they pass the test. Yung mga hindi nag-pass, hindi na po nagpatawad ang Diyos. Nung hindi na po nagpatawad ang Diyos sa mga ibang. Bakit? Kasi nasa langit na sila eh. Kasama mo na yung Diyos eh. Lalabanan mo ba? Ano yan? Personalan na yun. Talagang ayaw mo sa akin. Talagang ano gagawin natin? O yung test na nilalagyan mo sa harap natin, ipaglaban natin. Pangalawa,
Hindi nga, pag may pinapagawa sa atin ng Diyos, gawin natin. Remain your allegiance to God, to His servant, to His church, to His people, to His work. Pangatlo, fight the good fight of faith. Pangapat, don't do well with the truth. Accept the truth. Ito ko. Ngayon, pag-duel mo pa tayo sa truth. Narinig natin ang Jesus Christ of the Bible. Gracious person. Bakit sa gracious? Kita nyo lagi na sinasabi ko. Kahit minsan, hindi naman tayo, kahit patuloy tayo nakikipag-duel sa truth. O, di ba? Mabay pa rin siya sa atin. Kaya lang, ang sasabihin niya sa'yo, yung kailangan mo. Hindi yung gusto mo. Kasi gusto niya tayo iligtas. Kaya ngayon, tingnan natin. Pero mas sinasabi sa atin ng Diyos. Huwag na tayo makipagtalo ka. Sumunod na lang tayo. At dito natin makikita biyaya ng Panginoon. Nag-bless ako sa testimony nung narinig ko sa radyo na dito tayo siguro magtatapos. 174 Salvation Army. Yung, alam mo yung Salvation Army? Alam mo yung Salvation Army congregation? Meron na. Caros, alam mo yung Salvation Army? Meron na. Christian din yun. Bago lumubog yung Titanic, nauna yun. Yung parang may princess eh. 1914 din. Sila nakasakay sila sa ikanan sa taas ng marami na madali ka makalapit sa life jacket. Yung Titanic po lumubog after 2 hours. Kaya ang dami nakaligtas pa rin kahit pa paano. Yung pong sabihin natin MV Princess, basta may princess na salita eh. Lumubog just for 14 minutes. Lumubog siya for 14 minutes. Kaya 40 lang ang naligtas. Sa 174 Salvation Army Congregation, ang naligtas lang ay 8. Bakit? Kasi yung kanilang mga life jacket, isinira nila sa wala. Isinira sila sa wala. Meron pa doon isa, nung wala lang life jacket niya, lumalangoy pa siya, pinupuntahan ng iba na walang sinisira niya ng gospel. Kaya 174 nagbigay ng life jacket ay basta 8 na tira eh. Siguro baka yung mga babae na lang yung mga bata, wala na tira. Pero ibinigay nila yung buhay nila sa lubog na barko. Kaya ang bigat doon. Kaya sabi ko, pag tayo nakaranas ng kaligtasan, di maaaring mo sa mag-sister. Yung nga isa doon, babae yata yun eh. Merong malaking mama eh, walang life jacket eh. Ibinigay niya eh. Sabi niya, ba't mo binigay sa akin life jacket mo? Ayaw mo Christian. I'm ready to face God. Eh ikaw, hindi pa. Ayaw Christian mo. Ito yung life jacket mo. Kunin mo. Naging ano yun, naging Christian yun. Yung yung malaking mama, naging Christian yun eh. Tumanggap sa Panginoon, ginawa niya. Sabi niya, 2 beses ako naligtas. Naligtas sa kamatayan. Saka yung eternal parang pero pala mga ganong Christian na nag-aanap pa ng mga papagbigyan ng life jacket nila. So, sa atin ngayon, naligtas tayo mga kapatid. I-share naman natin sa iba. Sabi nga eh, magbunga kayo, sabi ng Panginoon. So again, God tested angels, tested human. Ipasa natin by the grace of God. And don't anymore do well with the truth. Kasi sabi ni Jesus, if you're not with me, you're against me. Kaaway kita. Hindi tinatanggap ang salita. Ang salita ng Diyos ay si Kristo. Hindi mo ko tinatanggap. So, huwag tayo maging kaaway ng Diyos. If you're not with me, you're against me.
dapat we are for the Lord. Kahit tumayo tayo manalangin, karo sa waiting pa uli natin. Mayla, pakiyawin ko. Lord, ilan na po hinihingi natin sa pagkakataon po tayo sa Diyos. Matakot po tayo sa Diyos. And let's love one another. Not destroying one another. Ano ba naman yan? Yan ba na? Message lang sa atin eh. Diba? So that the world may know you are my disciple if you love one another. Kung mahalin nyo ang isa't isa, hindi kayo gagawa ng hindi maganda sa isa't isa. So sana pasok dito, diretso sa puso, hindi naman sa kabila. Maraming lagi natin narinig ito eh. O di ba ang ganda nun? Nangamahalan tayo sa isa't isa.